Magandang araw po, maligayang pagdating sa Veg Eskwela. Sa ating webinar series ay tuturuan po namin kayo kung paano magtanim ng masustansyang gulay sa inyong tahanan, paaralan o komunidad. Ako po si Joyce Gaviola at kami ng aking kasama na si Melanie ay magbabahagi kung paano mas kikilalanin ang mga peste sa ating taniman at kung ano ang maaari nating gawin para makontrol ito. Ang terminong insekto ay mula sa salitang Latin na insectum na ang ibig sabihin ay nahahati sa bawat bahagi. Ang kanilang katawan ay nababalot ng chitinous na exoskeleton para mapangalagaan ang panloob na bahagi ng kanilang katawan. Binubuo ito ng tatlong bahagi. Una, ang ulo na binubuo ng mga parte ng bibig, mata at isang pares ng antena. Ang thorax o dibdib kung saan nakalagay ang pares ng pakpak at 6 na paa na nakadugtong sa abdomen o tiyan, kung saan naroon ang puso, reproductive organs at sistemang panunaw ng insekto. Ang mga insekto ay nabibilang sa kingdom na animalia, phylum na ang Arthropoda at klase ng insekta. Ang mga insekto ay isang mga grupo ng hayop na maraming iba't ibang uri na humigit sa 1 milyon ang uri nito. 75% ng hayop ay ang mga insekto. Ang mga insekto ay maaaring magbigay ng benepisyo o maging peste. 10% lamang ng mga insekto ang matutukoy na peste na dapat bantayan ng mga nagtatanim ng halaman. Kaya napakahalaga na mas makilala ang mga insekto sa inyong taniman at malaman kung ito ay kaibigang insekto o peste. Ang karamihan sa mga insekto ay nagdadala ng benepisyo sa ating mga tao. Ang ilan sa mga ito ay nakatutulong sa pag-pollinate ng halaman. Ang iba ay nakagagawa ng mga kapaki-pakinabang na sangkap gaya ng pulot at ang mga predator at parasitoids ay nagsisilbing biological na pagkontrol sa mga peste. Ang mga predator o mandaragit ay kumakain ng iba pang insekto. Ilan sa mga ito ay kinakain o sinisipsip ang kanilang mga biktimang insekto. Maraming insektong mandaragit ay mahusay lumipad o tumakbo para mahuli ang kanilang pagkain. Ang mga earwigs kagaya ng nasa video ay pinaparami sa mga laboratorio at pinakawawalan sa mga taniman. Ang mga parasitoids ay mga insektong nabubuhay sa loob ng ibang insekto at dahan-dahan itong pinupuksa. Ang mga parasitic na putakti ay mga kaibigang kulisap na umaatake sa mga uod. Ang mga insekto ay tinatawag na peste kapag ito ay nakakasira sa pananim o sa mga hayop. Halimbawa, mga uod na kumakain sa dahon, usbong at bunga. Sumisira ng mga istruktura gaya ng anay at may mga insekto din na nagdadala ng mga sakit. Mahalaga din na malaman natin ang life cycle o buhay ng mga insekto at kung anong bahagi ng buhay nito ang nakasisira sa ating mga pananim. Mayroong 2 klase ng life cycle ang mga insekto, ang kumpleto at hindi kumpletong life cycle. Ang kumpletong life cycle ng buhay ng mga insekto ay may 4 na magkakaibang bahagi: itlog, uod, uod-tulog at adult na insekto. Ang mga itlog ay nagiging uod kung saan ito ang pinakamapaminsalang bahagi at kinakain ng iba't ibang parte ng halaman. Kapag sapat na ang nakain nito, ay magiging uod-tulog bago maging isang ganap na insekto. Ang mga insektong may kumpletong life cycle ay mga paru-paro, gamo-gamo, langaw, at mga salagubang. Ang leaf miner ay klase ng langaw na nakakapinsala kapag ito ay uod pa lamang.
Ang ilan sa mga insekto na may kumpletong life cycle ay ang 28 spotted beetle o pagong-pagungan at flea beetle. Ang hindi kumpletong life cycle ay may 3 bahagi: itlog, nimpa, at adult na insekto. Ang nimpa ay dumadaan sa iba't ibang bahagi ng paglaki. Ang bawat bahagi nito ay maliit na bersyon ng adult na insekto. Ang mga nimpa ay walang pakpak. Ang nimpa at adult na insekto ay mapaminsala sa halaman. Dahil kapag napisa ang itlog, ang mga nimpa ay mag-uumpisa ng kumain o maminsala sa mga halaman hanggang sa lumaki ito. Halimbawa ng mga insekto na may di kumpletong life cycle ay whiteflies, leafhoppers, thrips, at tipaklong. Ang life cycle ng isang aphids ay komplikado. Ang isang babaeng aphid ay nakapagpaparami kahit walang fertilisasyon. Ang tawag dito ay parthenogenesis, kung saan ang isang aphids ay nagpaparami ng hindi nangingitlog at maglalabas ng maliliit na mga aphids. Ang bagong silang na aphids ay kayang magparami sa loob ng 1 linggo at may 5 anak bawat araw sa loob ng 30 araw. Napakabilis nilang magpadami sa loob ng maigsing panahon lamang. May iba't ibang insekto na maaari nating igrupo depende sa paraan ng kanilang pagkain. May mga chewers o ngumunguya, miners o nagmimina, at sucking o sumisipsip na insekto at kumakain ng buto. Mas bibigyan natin ng pansin ang unang 3 klase, ang mga ngumunguya, nagmimina o bumubutas, at sumisipsip na mga insekto dahil ito ang mga kadalasang makikita natin sa ating mga taniman. Karaniwang ang mga ngumunguya, nagmimina o bumubutas at sumisipsip na mga insekto ay makikitang direktang nanginginain sa halaman at nakakapaminsala. Ang mga sumisipsip na insekto gaya ng whiteflies, aphids, at thrips na direktang nakakapaminsala din ay nagdadala din ng sakit sa ating mga tanim. Ang mga insektong ito na nakakapinsala sa pagmuya sa mga halaman. Flea beetles ay maliit na insekto gaya ng butil ng bigas, kadalasang kulay asul na makintab. Lumilikha sila ng mga butas sa dahon. Maaaring maglagay ng kulambo o net bilang takip o harang para mapigilan ang mga flea beetles na manginain sa mga tanim. Squash beetle ay may kulay kahel at may biluhabang hugis na kasing laki ng buto ng ampalaya na lumilikha ng pabilog na butas sa mga dahon. Ang pinakamabisang paraan para makontrol ito ay pagpulot o paggamit ng mga net. Ang 28 spotted beetle ay biluhaba at kasing laki ng butil ng mais, habang ang uod nito ay may buhok at makinis naman kapag lumaki na. Dumilikha ito ng pinsala sa dahon na parang bintana. Ang pagpulot o paggamit ng net ay mabisang paraan upang sila ay makontrol. Ang mga nagmimina o bumubutas ay pumapasok sa mga dahon, bunga o katawan ng halaman. Ang leaf miner na uod ay madaling makilala dahil sa mga linya na nililikha nito. Maaaring gumamit ng asul na trap na may pandikit upang mahuli ito. Alisin ang mga apektadong dahon at itapon malayo sa inyong taniman. Ang talong ay may espesyal na peste, ang eggplant fruit and shoot borer. Ito ay nangingitlog sa tanim na talong. Alisin ang apektadong bahagi ng halaman at bunga. Ang
Ang mga fruit flies naman ay sumisira ng mga bunga. Ang babaeng fruit fly ay nangingitlog sa mga bunga. At ang mga uod ay nanginginain sa bunga na nagdudulot ng paninilaw. Alisin ang mga apektadong bunga at gumamit ng fruit bag gaya ng net na may pinong butas upang maprotektahan ang ating mga bunga. Net bag na may pinong butas ang inirerekomenda dahil ang bunga ay naaarawan pa din at hindi nakukulob ang bunga. Maaari din itong gamitin ng paulit-ulit. Lepidopterus na insekto ang kinabibilangan ng paru-paro at gamo-gamo. Uod ang pinakamamapinsalang bahagi ng kanilang buhay. Ang dalawang itim na tuldok sa ulo ay isang palatandaan na ito ay cutworm. Maaari itong umabot ng 1 pulgada ang haba. Lahat ng parte ng halaman ay maaaring mapinsala nito. Mga paraan ng pagkontrol nito ay pagpulot sa mga itlog, uod at pangkaraniwang makikita ang uod tulog sa lupa. Ang fruitworm kagaya ng pangalan nito ay inaatake lamang ang mga bunga at nag-iiwan ng mga butas. Umaabot din ng 1 pulgada ang haba nito. Ang kulay ng fruitworm ay nakadepende kung ano ang kinakain nito. Mga paraan ng pagkontrol dito ay pagpulot ng itlog, uod, at uod tulog. Ang dalawang puting linya sa likod ng uod ay palatandaan ng isang leaf folder. Ang uod tulog ay nabubuo sa dahon at itinutupi ang mga dahon. Ang pagkontrol dito ay pagpulot sa itlog, uod, at uod tulog sa ating mga pananim. Ang uod na nagpopormang kurba habang lumalakad ay tinatawag na semilooper. Ang pagkontrol dito ay pagpulot sa mga itlog, uod at uod tulog. Ang isang insekto ay nabubuhay sa loob ng 1 buwan. Pagkapisa ng itlog, tumatagal ng 10 araw ang pagiging uod nito at ito ang pinaka-mapaminsalang bahagi ng buhay nito. Ang uod tulog at adult na insekto ay hindi nakakapaminsala. Ngunit ang adult na insekto ay nangingitlog ng mga susunod na henerasyon ng insekto. Kaya dapat makontrol ang mga uod tulog at adult na insekto. Ang natural na paraan upang makontrol ang mga insekto ay pagpulot ng itlog, uod, maging ang uod tulog. Ang mga insektong sumisipsip ay nagdadala ng direktang pinsala at nagdadala ng sakit sa ating mga tanim. Ang mga sakit sa ating tanim ay galing sa mga insektong sumisipsip. Mas gusto nila ang mainit at tuyong panahon at kadalasan dumadami kapag tag-araw. Ang mga aphids ay mga maliliit na tuldok sa ilalim ng mga dahon. Isa pang senyales na may maraming aphids ay ang mga langgam na nagpoprotekta sa mga aphids. Kontrolin ang mga aphids sa pamamagitan ng paggamit ng dilaw na trap na may langis, alisin ang mga damo na nagsisilbing taguan ng mga ito, at iwasan ang sobrang paggamit ng pataba na mataas sa nitroheno. Maaari ding gumamit ng mga katas ng halaman gaya ng neem, kakawate at siling maanghang. Ang mga whiteflies ay maliliit na insektong lumilipad. Kapag nakakita ng puting kumpol sa halaman at ginalaw ito, sila ay nagliliparan at babalik din agad. Kontrolin ang mga ito gamit ang dilaw na trap na may langis. Alisin ang mga damo na nagsisilbing taguan nito at gumamit ng biopesticide. Ang mga thrips ay sobrang liit na mga insekto at malalamang apektado nito ang halaman kapag lumupi ng pataas ang mga dahon nito. Ang
mga matandang dahon ay nagkukulay pilak, lukot at maaaring malagas. Alisin o gupitin ang mga parteng apektado at itapon ng maayos. Gumamit ng trap na may pandikit at alisin ang mga taguang damo sa paligid. Ang leaf hopper ay katulad ng mga whiteflies. Kung masyadong marami ang populasyon, nasusunog ang dulo ng mga dahon na tinatawag na hopper bird. Alisin ang mga apektadong dahon at itapon ng maayos. Ang mga mites ay hindi insekto. Sa halip, kabilang sa pamilya ng mga gagamba. Kasama ang mga mites sa ating talakayan dahil sila ay nagdudulot ng pagkahina sa ating mga tanim dahil sinisipsip nito ang mga dagta at katas ng halaman. Ang red spider mites ay sobrang liit at di nakikita kung walang magnifying glass na gagamitin. Ang palatandaan ng red spider mites ay ang malabong tuldok sa ilalim ng mga dahon at pagkakaroon ng guhit na parang sapot. Alisin ang mga apektadong dahon at bunga at itapon ng maayos. Mag-spray ng mga biopesticides gaya ng katas ng neem, siling maanghang at bawang. Ang mga broad mites ay maliliit din. Ang palatandaan nito ay ang pagkitid at pagbaluktot ng mga dahon pababa. Ang mga bunga ay nag-iiba ang hugis at may hawig sa kaliskis. Alisin ang mga apektadong bunga, dahon at mga sanga at itapon ng maayos. Mag-spray ng katas ng neem, siling maanghang, kakawate at bawang. Kagaya ng nabanggit nung umpisa, ang mga insekto ay may benepisyo o nagiging peste. 10% lang ng mga insekto ang maituturing na peste na dapat bantayan ng mga naghahalaman. Kaya mas importanteng mas alamin pa at mas kilalaning mabuti kung ano ang mga kaibigang kulisap at ano ang nakakasama. Kailangan nating i-monitor ang ating taniman at malaman kung may peste habang maaga at kaya pang puksain ang bilang ng mga insekto. Habang nagdidilig ng mga halaman, palaging tingnan ang ilalim ng mga dahon kung may senyales ng mga peste. Walang nakitang insekto sa dahon ng okra, ngunit malamang ay kinakain ng uod na semi-looper. Kung may makitang mga itlog ng insekto at hindi ito naalis, ay maaaring pagmulan ng mga uod na makasisira sa ating mga pananim. Ang mga dumi ng insekto o insect frass ay kulay berdeng butil na senyales ng pagkain ng mga uod sa ating halaman. May mga aphids at langgam sa dahon na ito ng sitaw. Ganon din ang tanim na okra, makikita silang gumagapang sa dahon. Sa pagmonitor ng mga insekto sa ating taniman, maaaring gumamit ng net na panghuli ng insekto. Gamit ang net, mahuhuli at mababawasan nito ang bilang ng mga insekto, lalo na ang mga insektong may kakayahang mangitlog. Ang paglalagay ng mga trap na may pandikit ay isa ring paraan upang mamonitor ang mga insekto sa taniman base sa dami at klase ng mga insekto na madidikit dito. Makakabawas din ito sa bilang ng mga insekto na maaari pang makapangitlog. Ang mga trap na may pandikit ay pwedeng gawin gamit ang kahit anong materyales na pininturahan ng kulay dilaw o asul. Ang kulay dilaw ay nakakaakit ng mga whiteflies at aphids, habang ang kulay asul naman ay para sa mga thrips at leaf miners. Ang
Ang mga trap na kulay dilaw at asul ay pwedeng pahiran ng langis o mantika para dumikit ang mga insekto dito. Maaari ding pinturahan ang mga pinggang papel at isprayan ng mga nabibiling pandikit na may pang-akit sa mga insekto. Ang pag-monitor sa mga peste at sakit ng halaman ay normal na parte ng paghahalaman. Kaya tandaan, gawing araw-araw ang pag-monitor sa ating mga taniman. Salamat sa panonood ng aming webinar. Sana'y marami kayong natutunan. Para makakuha ng balita tungkol sa mga panibagong paksa, please like and follow our FB page, East West Seed Foundation PH. Para makilala ang iba't ibang binhi gawa ng East West Seed, pa-download ang Crop Wiki, EWS app sa Google Play or Apple App Store. Maaari nang bumili ng East West Seed online COD sa official East West Seed Lazada store. Hanggang sa muli!